Naimbag nga aldaw and welcome back to my channel. Pag-usapan nga po natin itong nangyayari sa SMNI na sinasabi ng iba hinaharas daw at pinagkakaisahan para ipasara. Nandiyan yung nangyari kay Ka Eric at kay Dr. Badoy, yung gusto nilang tanggalan ng prangkisa ang SMNI at yung gustong paimbestigahan si Pastor Kibuloy. Doon po tayo sa huli, kung saan gusto nilang paimbestigahan si Pastor Kibuloy. Sabi po dito sa nabasa ko sa GMA News Online, Hontiveros bears accounts of Kibuloy's alleged criminal activities. Alam nyo, nung nabasa kong si Hontiveros ang naglabas nito, medyo duda ako. Kaya lang, to be fair naman, tingnan natin kung ano yung mga akusasyon ni Risa Hontiveros kay Pastor Kibuloy. Dahil sabi nga natin, no one is above the law. Kung mapapatunayan ni Risa Hontiveros na totoo lahat itong mga alleged na criminal activities ni Pastor Kibuloy, dapat harapin ito ni Pastor. Tandaan po natin na si Pastor Kibuloy ay wanted sa US. Nagtataka nga ako kung noon pa wanted si Pastor Kibuloy, bakit walang kumikilos sa Pilipinas para siya ay imbestigahan? Bakit ngayon lang, kung kailan iniipit daw ang SMNI? Kinokartail yung sinasabing freedom of speech. But that is another story. Yung tungkol sa sinasabi ni Ka Eric na ginastos ni Speaker Martin Romualdez at yung gusto nilang tanggalan ng prangkisa dahil sa mga violations ng SMNI. So dito po ako magsesentro ngayon sa sinasabing criminal activities na binunyag ni Risa Hontiveros. Well, in actuality, hindi na to sikreto dahil doon pa lang sa US, ito na ang mga inaakusa kay Pastor Kibuloy. Yun nga lang, tulad na sabi ko, bakit ngayon lang? Dapat noon pa. Dahil kung siya ay inaakusahan ng US na may mga ganitong mga paglabag, bakit walang kumilos noon? Bakit ngayon lang? Anyway, basahin ko po yung balita galing sa GMA News Online. Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros on Monday revealed accounts of victims who were allegedly exploited or sexually abused by Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Hontiveros revealed this in a privileged speech the same day she filed a resolution seeking a Senate probe into the alleged cases of large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence, and child abuse, which she said were done under the cover of a religious organization. Ito po ay mga mabibigat na akusasyon. Ituloy ko po. Sabi pa ni Hontiveros, matapos po ang investigasyon sa Socorro, ako po ay nilapitan ng ilang mga biktima para magbunyag ng kanilang mga kwento. At gaya ng mga kwento ng mga biktima ni Senyor Aguila, gaya nila Chloe at Renz, nakapangingilabot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call Pastor. Again, ang katanungan dyan, bakit ngayon lang naglalabasan itong sinasabing mga biktima at ngayon lang nila ibinunyag ang kanilang mga kwento? Tuloy po natin. These are not crimes of the past for which we are holding Apollo Kibuloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the Kingdom of Jesus Christ. So tulad po ng sinabi ko, ito po ay mabibigat na akusasyon. Dahil sinasabi pa ni Hontiveros, ito po ay hindi crimes of the past. Hindi po ito nung mga nakaraan. Ito po ay sa kasalukuyan. Sa kasalukuyang nangyayari pa rin. Yun po ang sinabi dito. One of them was alias Jackson, who was allegedly recruited when he was 15 years old along with his family to ask for alms on the streets using a solicitation letter for their organization or for his studies. Hindi nga po ba kung kayo ay naka-encounter ng mga kabataan
na umaakyat ng bus o ng jeep, na nagbebenta ng ballpen, o dun sa mga malls na habang kumakain ka ay biglang may lalapit sa iyo na magbebenta ng mga kung ano-anong mga sweets o na mga candy o na mga kakanin. At ano ang maririnig natin mga comments sa paligid? Ay, yan kay Pastor Kibuloy yan. Although hindi naman natin napatunayan noon, lagi po namin naririnig yan. Kapag may nakita kami mga nagbebenta ng mga food stuff sa mga kainan o sa mga restaurants o sa mga mall, ang lagi pong sinasabi nila, yan ay taga-simbahan ni Pastor Kibuloy. Sabi pa ni Hontiveros, hindi natin alam, may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong nakakadilihensya ng malaki sa paglilimos. Sila po ay pinapalo, 20 lashes, 50 lashes, 100 lashes. May isa pang nagkwento, pinapadel din daw. I am in possession of testimonies to that effect. So ito, may mga testimonya na I'm sure handang ilabas ni Senator Risa Hontiveros. Another minor who was a former member of the KOJC testified that he was held captive after having a date with a girl and was threatened that his head will be bumped against the wall until it bleeds. Ay nako, yan English yan. Pag yan tinagalog mo, mas matindi po ang dating. Apart from accounts of exploitation and physical abuse, Hontiveros said her office is in possession of an affidavit detailing the sexual abuse inflicted by Kibuloy himself on a minor. And they are in direct contact with a woman who also allegedly experienced sexual abuse. Further, the opposition lawmaker said they were able to talk to a preacher who revealed other crimes done by Kibuloy, including stories of how the religious leader became wealthy and how he allegedly hides his wealth. These patterns and practices are persisting as we speak and sustaining his other criminal activities. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimen na ito, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. The international breadth of Apollo Kibuloy's criminal activities is truly astounding. Hindi po tayo titigil hanggang may batang nasa peligro. Hindi tayo titigil hanggang may mga Diyos-Diyosan na naghahasik ng lagim sa mga kababaihan at kabataan. At kung paano ang maagap na tugon natin at ng buong gobyerno sa mga biktima ni Senyor Aguila, sana ay ganyan din ang pagtugon sa mga biktima ng leader na ibabahagi ko ngayon. Iyon nga po yung kanyang mga sinabi. GMA News Online sought Kibuloy's comment through Sunshine Media Network International and his legal counsel Ferdinand Topacio, but they have yet to respond as of posting time. This was posted December 11, 2023. So hindi pa sumasagot hanggang ngayon ang panig ni Pastor Kibuloy. So kung talagang iintindihin natin itong mga akusasyon galing kay Senator Risa Hontiveros, nakakapangilabot po talaga considering that Pastor Kibuloy claims to be the Son of God. But then again, ito po ay hindi bago. Matagal na po natin naririnig itong mga akusasyon kay Pastor Kibuloy. So andun na naman po yung katanungan, bakit ngayon lang? Bakit walang naglalabas nito? Bakit kung kailan may issue ang SMNI, saka nyo lang ilalabas ulit itong mga akusasyon na matagal nang naririnig ng taong bayan pero wala namang kumikilos para imbestigahan si Pastor Kibuloy. Para naman makita natin kung ipagtatanggol ni Pastor ang kanyang sarili sa mga aligasyon na to dahil mabibigat po itong aligasyon na ito. Dahil sinasabi nga ni Risa Hontiveros, hindi ito past crimes. Ito ay ongoing. Ibig sabihin, as we speak, ito ay nangyayari pa rin sa ilalim ni Pastor Kibuloy. Napanood ko nga ito sa balita sa GMA. Doon po sa resolution na inihain ni Senator Risa Hontiveros. Nakalagay dito, Kibuloy allegedly maintains a stable of women called pastorals who occupy a prestigious position in the organization because they are tasked to perform
special personal tasks and errands for him. Grupo ng mga kababaihan, ang tawag mga pastorals, mga naatasan na magsagawa ng mga special na personal na mga gawain para kay Pastor Kibuloy. Sabi pa rito, according to informants, the pastorals are divided into the inner circle and the inner of the innermost circle. So ang mga kababaihan na ito na tinatawag na pastorals ay hinati pa doon sa inner circle na meron pang inner of the innermost circle. With the latter o yung nasa innermost circle category being made to perform acts of a sexual nature, and the former category o yung nasa inner circle lang being made to perform other personal tasks such as washing his clothes, bathing him, cleaning his bedroom, and massaging him. Ibig sabihin pala, meron pang personal na nagpapaligo kay Pastor Kibuloy. Some of these pastorals were still minors during their recruitment, and during the period they were made to perform sexual services. Apollo Kibuloy allegedly coerces the members of the organization, many of whom are minors, to perform exploitative acts such as begging in the streets and soliciting money from strangers. According to informants, those who are not able to meet their quota of monies collected find themselves severely whipped or subjected to public humiliation. Aba, kung totoo po lahat itong akusasyon na to, aba, napakabigat po ng haharapin ni Pastor Kibuloy. So, isasantabi na natin yung tanong na bakit ngayon lang? Mabuti at kahit ngayon lang ay meron nang naglabas nito. Although sabi ko nga sa inyo, kung hindi siguro si Risa Hontiveros ang naglabas ito, ay madali sigurong paniwalaan. Although, kahit na sino man po ang naglabas niyan, kailangan po talaga ng masusing investigasyon. At kung magkakaroon man po ng investigasyon at ipatawag nila si Pastor, sana po humarap si Pastor Kibuloy, ipaliwanag niya yung kanyang side para po mawala ang agam-agam at pagdududa ng taong bayan, lalo na at naglabasan itong mga mabibigat na akusasyon na ito. At aantabayanan po natin, hihintayin natin kung uusad itong investigasyon na to at kung mapapatunayan ba nila na nagkasala si Pastor Kibuloy at tulad ng sinabi ni Pastor Kibuloy noon na wala silang kinalaman, na wala siyang kasalanang ginawa, that remains to be seen. So ang katanungan po natin ngayon, naniniwala ba kayo sa mga akusasyon na inilabas ni Senator Risa Hontiveros o ito ay isa lamang panggigipit at panghaharas sa SMNI? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.